10 mga hindi pangkaraniwang uri ng halaman. Welcome sa Arvin Polo TV. Isa ka ba sa mahihilig mag-alaga ng mga halaman? Maraming tao sa buong mundo ang mahilig magtanim at mag-alaga ng mga halaman. Ito ay sapagkat nakakawili ang mga ito at masarap pagmasdan lalo na sa tuwing namumulaklak ito. Ngunit bukod sa mga halaman na madalas nating alagaan at makita, ay mayroon pa palang ibang mga halaman na bihira lamang tumubo dito sa mundo. Ano-ano kaya ang pinagkaiba ng mga ito sa mga ordinary plants na meron tayo? Worth it ba silang alagaan? Kaya naman sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga rare at exotic plants. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Welwitschia mirabilis. Ang Welwitschia mirabilis ay isang kakaibang halaman na matatagpuan sa disyerto ng Namibia at Angola sa Southwest Africa. Kilala ito dahil sa kakaibang hitsura at kakayahang mabuhay kahit sa matitinding kondisyon sa disyerto. Ang Welwitschia mirabilis ay may 2 malalaking dahon na patuloy na lumalaki habang ito ay nabubuhay. Ang mga dahon na ito ay maaaring umabot ng hanggang 4 meters ang haba at kumakalat ito sa lupa. Kahit 2 dahon lamang ang mayroon ito ay nagmumukha naman itong mas marami dahil sa mga parang daliri nito. Ang katawan ng halaman ay mukhang maikling puno na nakabaon sa lupa at may malalim na ugat na kumukuha ng tubig mula sa ilalim ng disyerto. Kaugnay pa nito, ang Welwitschia mirabilis ay may kakayahan ding mabuhay sa napakainit at tuyong lugar. Ang mga dahon nito ay nag-iimbak ng tubig at mabagal naman ang metabolism ng halaman upang mas matagal nitong magamit ang tubig. Ang malalim na ugat nito ay umaabot sa tubig sa ilalim ng lupa, habang ang malalapad na dahon naman ay nakakakuha ng tubig mula sa hamog at ulan. Ang kapal ng mga dahon ay nakakatulong din dito para hindi madaling mawala ang tubig nito. Samantala, ang Welwitschia mirabilis ay nagpaparami gamit ang mga cone dahil may lalaki at babaeng cone sa iisang halaman. Ang mga male cone ay maliit at kulay orange, habang ang mga female cone naman ay mas malaki at kulay green. At ang pollination nito ay nangyayari sa pamamagitan ng hangin at ang mga seeds nito ay mayroong pakpak na nakakatulong sa kanilang pagkalat. Sa kabilang banda, ang Welwitschia mirabilis ay mahalaga para sa ecosystem ng disyerto. Nagbibigay ito ng tirahan at pagkain sa iba't ibang hayop. Ang halaman ay maaaring mabuhay ng daan-daang taon at may ilan na tinatayang libu-libong taon na. Subalit, kahit matibay ang Welwitschia mirabilis, mayroon pa ring mga banta tulad ng climate change, pagkasira ng tirahan dahil sa pagmimina at labis na pagkuha ng tao dito. Number 2. Rafflesia arnoldi. Ang Rafflesia arnoldi na tinatawag ding corpse flower ay isang hindi pangkaraniwang halaman na matatagpuan sa mga kagubatan ng Sumatra at Borneo sa Southeast Asia. Ito ang pinakamalaking bulaklak sa mundo na may sukat na umaabot sa 1 meter at may bigat na hanggang 11 kilograms. Kilala ito sa masangsang na amoy na parang nabubulok na karne kaya tinawag itong corpse flower. At ang amoy na ito ay nag-attract sa mga insekto tulad ng langaw na nakakatulong naman sa pollination nito. Samantala, walang mga dahon, ugat o tangkay ang Rafflesia arnoldi. Hindi nito kayang gumawa ng sarili nitong pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis. Sa halip, nakadepende ito sa host na puno ng tetrastigma, isang uri ng baging. Ang bulaklak nito ay may 5 malalaking petals na kulay pula na may puting batik-batik. Sa gitna ng bulaklak ay may malaking butas na tinatawag na diaphragm at isang central column na tinatawag namang ramenta. Dito matatagpuan ang mga reproductive organs ng halaman. Bukod dito, nagsisimula ang buhay ng Rafflesia arnoldi bilang isang maliit na buto na tumutubo sa host plant. Kailangang makarating ang buto sa tamang bahagi ng host upang mabuhay at lumaki. Tumatagal ng ilang buwan hanggang 1 taon bago ito maging bulaklak. At kapag handa ng mamulaklak ay sumasabog ito mula sa host plant bilang isang malaking bulaklak. At nabubuhay lamang ang bulaklak ng ilang araw bago ito mabulok. Kaugnay pa nito, ang pollination naman ng Rafflesia arnoldi ay kakaiba. Ang masangsang na amoy nito ay uma-attract sa mga langaw at iba pang insekto na puntahan ito. Ang mga insektong ito ang nagdadala ng pollen mula sa isang bulaklak patungo sa iba. Mahalaga ang pollination para sa pagbuo ng mga bagong buto na magpaparami ng species nito.
Gayon din ang Rafflesia arnoldii ay isang mahalagang bahagi ng ecosystem ng kagubatan ng Sumatra at Borne. Ngunit nanganganib ang Rafflesia arnoldii dahil sa pagkasira ng kagubatan at pagkawala ng tirahan nito. Ang ilegal na pagpuputol ng puno at ang deforestation sa mga plantation ay itinuturing na malaking banta sa population ng ganitong uri ng halaman. Number 3. Dracaena cinnabari. Ang Dracaena cinnabari o Dragon Blood Tree ay isang natatanging puno na makikita lamang sa isla ng Socotra sa Yemen. Ang puno na ito ay kilala dahil sa kakaibang hugis ng mga sanga nito na parang payong. Bukod dito, kilala rin ito sa kulay pula nitong dagta na tinatawag na Dragon's Blood. Unang natuklasan ang puno noong 1835 ng isang botanist na si Isaac Bailey Balfour. Ang dagta nito ay ginagamit sa iba't ibang paraan tulad ng gamot, cosmetics at pangkulay. Sinasabi na ang dagta nito ay mayroong mga characteristics na kayang magpagaling ng mga sakit at ginagamit ito bilang traditional medicine ng mga taga-Socotra. Ang Dracaena cinnabari ay tumutubo sa mga matataas na lugar, kadalasan sa mga batuhan ng Socotra. Lumalaki ito sa mahirap na kondisyon kung saan ang klima ay tuyo at mainit. Ang kakaibang hugis ng mga sanga nito ay nakakatulong sa pag-ipon nito ng tubig mula sa hamog at ulan. Ang tubig na ito ay dumadaloy pababa sa mga ugat ng puno na nagbibigay ng nutrients dito. Subalit, mabagal lamang ang paglaki ng Dracaena cinnabari na inaabot ng ilang dekada bago ito maging ganap na matanda. Ang mga dahon nito ay mahaba at masikip at ang mga bulaklak ay maliliit na kulay puti o green. At kapag namumulaklak ay naglalabas ito ng mabangong amoy na uma-attract sa mga insekto para sa proseso ng pollination. Ngunit sa kabila ng pagiging matatag nito ay nanganganib ang Dracaena cinnabari dahil sa iba't ibang mga banta. Ang pagtaas ng temperature at pagbabago ng klima ay nagdudulot ng stress sa puno. Bukod pa rito, ang sobrang pagkuha ng dragon's blood ay nagpapababa din ng bilang ng puno. Dahil dito, nagtutulungan ang mga conservationists upang maprotektahan ang puno at mapanatili ang tirahan nito. Gayon din, malaki ang kahalagahan ng punong ito sa kultura ng Socotra. Bahagi ito ng pang-araw-araw na pamumuhay at ginagamit sa iba't ibang ritual at tradisyon. Number 4. Baobab. Ang baobab ay isang uri ng puno na may kakaibang anyo. Matatagpuan ito sa mga savanna at tropikal na lugar ng Africa, lalo na sa Madagascar, at makikita rin sa Australia at India. Ang baobab ay parang binaligtad na puno dahil ang mga sanga nito ay parang mga ugat na nakatayo. Maaari itong lumaki ng hanggang 30 meters ang taas at ang katawan nito ay may diameter na hanggang 11 meters. Ang katawan ng baobab ay kayang mag-imbak ng maraming tubig kung kaya't ito ay matibay kahit sa panahon ng tagtuyot. Kahit na may matinding init at tagtuyot, ang baobab ay kayang mabuhay ng daan-daang taon at may ilan pa na umaabot ng libu-libong taon. Ang baobab ay kilala rin sa bunga nito na tinatawag na superfruit dahil mataas ito sa vitamin C, calcium, potassium at iba pang nutrients. Ang bunga naman nito ay mayroong matigas na balat at may laman na kulay puting powder na ginagamit sa iba't ibang paraan. Ang powder nito ay kadalasang ginagamit sa mga inumin, pagkain at vitamins dahil sa benepisyong idinudulot nito sa kalusugan tulad ng pagpapalakas ng immune system, pagpapabuti ng digestive system at pagbibigay ng energy. Bukod sa bunga, ang iba't ibang bahagi ng baobab ay maaari ding gamitin. Ang dahon nito ay mayaman sa calcium, iron at proteins at ginagamit bilang gulay sa tradisyonal na lutuin. Ang balat naman ng puno ay ginagamit sa paggawa ng lubid, tela at iba pang materials. Maaari ding kunin ang mga langis nito na ginagamit sa pagluluto o bilang pampaganda. Dagdag pa rito, ang baobab ay mahalaga rin sa kalikasan ng mga lugar kung saan ito tumutubo. Ito ay nagbibigay ng tirahan sa iba't ibang hayop mula sa mga insekto hanggang sa mga malalaking ibon at mamal. Ang mga bulaklak ng baobab ay bumubuka sa gabi at nakakaakit ng mga paniki at insekto na tumutulong sa pollination nito. Sa kabila ng mga benepisyong hatid ng baobab, ito ay nahaharap din sa mga banta tulad ng pagbabago ng klima at pagputol ng mga puno. Number 5. Hednora africana. Ang Hednora africana ay isang kakaibang halaman na kilala dahil sa hindi pangkaraniwang itsura at paraan ng pamumuhay nito.
Makikita ito sa mga disyertong lugar ng Southern Africa, lalo na sa South Africa, Namibia at Botswana. Ang halaman na ito ay itinuturing na parasitic at walang chlorophyll, kaya hindi ito gumagawa ng sarili nitong pagkain tulad ng ibang mga halaman. Ang Hydnora africana ay may kakaibang anyo. Kadalasan, ito ay nasa ilalim ng lupa at ang bulaklak lamang ang makikita sa ibabaw. Ang bulaklak ay kulay orange o pula at may amoy na parang nabubulok na karne. Ang amoy na ito ay umaakit sa mga insektong gaya ng dung beetle at carrion beetle. Ang bulaklak ay may 3 bahagi na kinabibilangan ng perianth na bumabalot sa loob at ang reproductive organs. Bilang isang parasitic plant, ang Hydnora africana ay umaasa sa mga ugat ng ibang halaman para sa pagkain. Ang ugat nito ay kumakapit sa ugat ng host plant at nag-aabsorb ng sustansya. Sa pagdami, bumubuka ang bulaklak nito at naglalabas ng amoy upang maakit ang mga insekto. At kapag pumasok ang mga insekto sa bulaklak, sila ay nakukulong ng isang araw o higit pa na nagiging sanhi ng pagkalat ng pollen bago sila makalabas. Bukod pa rito, ang Hydnora africana ay mahalaga sa ecosystem ng disyerto kung saan ito tumutubo. Ang kakaibang paraan ng pamumuhay nito ay nagpapakita ng magandang halimbawa ng adaptation sa matinding kondisyon ng kapaligiran. Bagamat ito ay isang parasitic plant, hindi nito ganap na pinapahina ang host plant, kung kaya't ang parehong halaman ay maaaring mabuhay ng matagal. Ang bulaklak nito ay tumutulong naman sa biodiversity ng lugar sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba't ibang mga insekto. Sa kabilang banda, ang Hydnora africana ay unang nadiskubre noong 18th century ng mga botanist na naglakbay sa Southern Africa. Ang natatanging bulaklak at pollination nito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa coevolution ng mga halaman at insekto. Bagamat ang Hydnora africana ay hindi karaniwang ginagamit sa agriculture o horticulture, ang adaptation at mga chemical nito ay maaaring magamit sa iba't ibang larangan. Halimbawa, ang kakayahan nitong mabuhay sa matinding kondisyon ay maaaring makatulong sa pagdevelop ng mga bagong technology para malabanan ang tagtuyot. Number 6. Tacca chantrieri. Ang Tacca chantrieri o mas kilala bilang bat flower o devil flower ay isang kakaibang halaman na matatagpuan sa mga tropical forest sa Southeast Asia tulad ng Thailand, Malaysia at Indonesia. Ang bulaklak nito ay parang itim na paniki o mukhang demonyo, kaya tinawag ito na bat flower o devil flower. Ang Tacca chantrieri ay bahagi ng Dioscoriaceae family. Ang mga dahon nito ay malalaki, makintab at hugis itlog. Ang mga bulaklak nito ay tumutubo mula sa gitna ng halaman at nakabitin pababa na may mga bracts na parang pakpak ng mga bats. Ang kulay ng bulaklak nito ay itim o dark purple at may mahahabang filament na parang mga balbas na umaabot ng hanggang 30 centimeters. Ang Tacca chantrieri ay tumutubo sa ilalim ng mga puno sa kagubatan. Kailangan nito ng high humidity at malusog na lupa para lumaki ito. Medyo mahirap itong alagaan lalo na sa mga lugar na malamig dahil nangangailangan ito ng tamang kondisyon para mabuhay at mamulaklak. Kailangan nito ng basa ngunit hindi sobrang basang lupa, high humidity katulad nga ng nabanggit kanina at ng proteksyon mula sa direktang sikat ng araw. Kaya kung nais mong mag-alaga ng Tacca chantrieri, narito ang ilang tips para sa iyo. Una, itanim ito sa paso na may butas sa ilalim para sa drainage nito. Gumamit ng lupa na may halong perlite o orchid bark para hindi ito madaling mabulok. Ilagay ito sa maliwanag na lugar pero dapat mong tiyakin na hindi ito dapat tinatamaan ng direktang sikat ng araw dahil mas gusto nito ang diffused light. Diligan ito ng regular para manatiling basa ang lupa pero huwag hayaang matuyuan o mabarahan ang paso. Panatilihin ang high humidity sa paligid ng halaman sa pamamagitan ng pag-spray ng tubig sa mga dahon o paggamit ng tray na may tubig. Bukod sa maaari itong gamitin bilang decorations, may mga pag-aaral din na nagsasabi na ang Tacca chantrieri ay may potensyal na magamit sa medicine. Ang mga ugat nito ay ginagamit bilang traditional medicine sa ilang bahagi sa Asia para sa iba't ibang sakit tulad ng pamamaga at mga infections.
Number 7, Nepenthes. Ang Nepenthes o tropical pitcher plants at monkey cups ay tumutukoy sa mga uri ng halaman na kumakain ng insekto. Mayroon itong halos 170 na iba't ibang uri ng halaman. Ang mga halaman na ito ay may kakaibang paraan ng pagkuha ng nutrition mula sa mga insekto at maliliit na hayop gamit ang kanilang mga pitcher. Ang mga pitcher na ito ay may liquid na naglalaman ng enzymes at bakterya na tumutunaw sa mga insekto. Ang Nepenthes ay tumutubo sa mga tropical na lugar sa Southeast Asia tulad ng Borneo, Sumatra, Malaysia at maging sa Pilipinas. Makikita rin sila sa Madagascar, Seychelles, Australia at New Caledonia. Karaniwan silang matatagpuan sa mga rainforest at bundok kung saan mayroong high humidity at madalas ang ulan. Tumutubo rin sila sa mga lugar na mahihirap sa nutrition tulad ng mga bogs, kung kaya't ang mga ito ay naging carnivorous upang makuha ang kailangan nilang sustansya. Samantala, ang pinakakilalang bahagi ng Nepenthes ay ang kanilang mga pitcher, na bahagi ng mga dahon na nagbago ang anyo. Ang mga pitcher naman ay may tatlong bahagi, ang peristome o ang gilid nito, ang lid o ang takip, at ang pitcher body o ang katawan ng pitcher. Ang gilid ng pitcher ay madulas at mayroong mga guhit na nagiging dahilan upang madulas papasok ang mga insekto. Ang takip ay nakakatulong para hindi mapasukan ng labis na ulan ang pitcher, habang ang katawan naman ng pitcher ay naglalaman ng liquid na mayroong mga enzymes at bakterya na tumutunaw sa mga insekto. Kaugnay pa nito, ang Nepenthes ay uma-attract ng mga insekto gamit ang kanilang makukulay na itsura at matamis na nektar. Kapag ang insekto ay dumulas sa gilid ng pitcher, ito ay mahuhulog sa liquid sa loob nito. Doon ay malulunod ang insekto at matutunaw ito ng enzymes at bakterya. Ang natutunaw na insekto ay naglalabas ng nutrients tulad ng nitrogen, phosphorus at potassium na inaabsorb ng halaman para lumaki at maging malusog. Gayon din, ang Nepenthes ay nagpaparami sa pamamagitan ng buto o paggupit ng bahagi ng halaman. Ang kanilang mga bulaklak ay kadalasang maliliit at hindi kapansin-pansin, at ang mga insekto tulad ng bubuyog at paru-paro ang tumutulong sa pag-pollinate ng mga bulaklak. Ang mga magagaan nitong buto ay madali lamang ikalat ng hangin. Number 8, Victoria Amazonica. Ang Victoria Amazonica ay isang uri ng halaman na lumalaki sa tubig at kilala bilang pinakamalaking water lily sa mundo. Matatagpuan ito sa kagubatan ng Amazon River sa South America. Ipinangalan ito kay Queen Victoria ng United Kingdom. Ang mga dahon nito ay maaaring umabot ng higit sa 3 meters ang lapad at kayang magdala ng bigat na hanggang 65 kilograms. Ang ibabaw ng dahon ay makinis at kulay green, habang ang ilalim naman nito ay puno ng matutulis na tinik upang maprotektahan ito mula sa mga hayop na kumakain ng halaman. Maganda rin ang bulaklak ng Victoria Amazonica. Ito ay nagbubukas tuwing gabi at tumatagal ng 2 hanggang 3 araw. Sa unang gabi, ang bulaklak ay kulay white at may mabangong amoy na uma-attract sa mga insekto tulad ng mga beetle. Pagkatapos ng unang gabi, magsasara ito at magbabago ng kulay at ito ay magiging kulay pink o violet bago muling magbukas sa ikalawang gabi. Sa ikalawang gabi, kakaunti lamang ang amoy ng bulaklak, ngunit nananatili ang kulay hanggang sa magsara ulit ito at lumubog sa tubig. Ang pagbabago ng kulay at amoy ng bulaklak ay para masiguro ang pollination. Ang mga beetle ay naiipit sa loob ng bulaklak sa unang gabi at kapag muli itong nagbukas, sila ay pinalalabas dala ang pollen patungo sa iba pang bulaklak. Ang prosesong ito ay mahalaga para sa pagdami ng Victoria Amazonica. Ang Victoria Amazonica ay hindi lang maganda kundi mahalaga rin sa kalikasan. Ang malalaking dahon nito ay nagbibigay ng shade sa mga isda at iba pang hayop sa ilalim ng tubig na nagsisilbing tirahan ng maraming uri ng hayop sa tubig. Bukod dito, ang halaman na ito ay nagdadagdag din ng oxygen sa mga lawa at ilog na kinalalagyan nito, na mahalaga para sa kalusugan ng mga ecosystems. Subalit, kahit na malaki at kayang mabuhay sa natural na tubig, ang Victoria Amazonica ay sensitive rin sa mga pagbabago sa kapaligiran. Ang pollution, pagpuputol ng mga puno at pagbabago ng klima ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa halaman na ito. Dahil dito, mahalaga ang pag-aalaga at proteksyon sa mga tirahan nito upang masiguro na hindi mauubos ang halaman na ito. Number 9, Lithops.
Ang lithops o living stones ay isang uri ng halaman na mukhang maliliit na bato. Matatagpuan ang mga ito sa Southern Africa tulad ng Namibia, Botswana at South Africa. Dahil sa kanilang anyo ay madali silang magtago mula sa mga hayop na pwedeng kumain sa kanila. Gayun din ay may halos 37 na iba't ibang uri ng lithops. Ang lithops ay nabubuhay sa matinding init at tuyong lugar. Ang kanilang anyo at kulay ay tumutulong sa kanila na mag-blend sa kanilang kapaligiran. Mayroon din silang dalawang dahon na magkasama sa base at may guhit sa gitna. Ang kulay naman ng kanilang dahon ay maaring gray, green o kayumanggi na may pattern na parang bato o lichen. Samantala, ang lithops ay mabagal din lumaki. Kaugnay nito ay maaaring abuti ng ilang taon bago sila magbunga ng bulaklak. Kapag summer, ay natutulog sila at nagigising muli kapag rainy season na. Karaniwang lumalabas ang kanilang mga bulaklak tuwing autumn o sa pagsisimula ng winter season. Ang mga bulaklak ay kadalasang kulay white, yellow o orange at tumutubo sa gitna ng guhit. Dagdag pa dito, ang pag-aalaga sa lithops ay nangangailangan ng tamang kaalaman. Hindi sila pwedeng diligan ng sobra dahil madaling mabulok ang kanilang ugat. Dapat lang silang diligan kapag tuyo na ang lupa at karaniwang isang beses kada ilang linggo. Sa tag-init ay mas mabuti na hindi sila didiligan para maiwasan ang pagkabulok ng ugat. Ang lupa na ginagamit sa pagtatanim ng lithops ay dapat mabilis mag-drain ng tubig, kung kaya't mainam na gumamit ng cactus mix at perlite o pumice. Bukod pa dito, ay kailangan din ng lithops ng maliwanag na kapaligiran pero huwag silang ilalagay sa ilalim ng matinding sikat ng araw dahil pwede silang masunog. Mas maganda silang tumutubo sa lugar na malamig ang gabi at mainit ang araw tulad ng kanilang natural na tirahan. Kung malamig ang panahon ay kinakailangan na ilagay sila sa loob ng bahay o sa greenhouse para hindi sila magyelo. Subalit, pwede rin naman silang paramihin gamit ang mga seeds o paghahati sa mga halaman. Ang mga seeds ay tinatanim sa lupa na mabilis mag-drain at tinatakpan ng manipis na buhangin. Tumutubo ang mga ito matapos ang ilang linggo o buwan. At pwede rin silang paramihin sa pamamagitan ng paghahati sa mga mature plants at pagtanim ng mga offshoots sa bagong paso. Number 10, Euphorbia obesa. Ang Euphorbia obesa na kilala rin bilang baseball plant ay isang espesyal na halaman mula sa South Africa, partikular sa lugar na tinatawag na Great Karoo. Samantala, ang halaman na ito ay bilog at parang bola ng baseball. Ang kulay nito ay karaniwang green at gray at may mga guhit na parang tahi sa bola ng baseball. Karaniwang lumalaki ang halaman na ito ng 6 hanggang 15 centimeters ang taas at 7 hanggang 10 centimeters naman ang lapad. Ang ibabaw nito ay magaspang dahil sa maliliit na moles. Mayroon din itong maliliit na dahon na madaling matuyo at mahulog. Ngunit, ang Euphorbia obesa ay mabagal lumaki. Nangangailangan ito ng mabatong lupa na hindi naiipon ng tubig dahil ayaw nito ng sobrang basa. Sa lugar naman kung saan ito natural na tumutubo, ay kaunti lang ang ulan kung kaya't sanay ito sa matagal na tagtuyot. Karagdagan pa dito, ang halaman na ito ay may hiwalay na lalaki at babaeng bulaklak sa magkaibang halaman. Maliit at hindi masyadong makita ang mga bulaklak nito. Gayon din, ang mga insekto ang siyang naglilipat ng pollen mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa. Ang bunga nito ay maliit at naglalaman ng 3 seeds na pumuputok kapag hinog na. At dahil na rin sa kakaibang ganda nito, ang Euphorbia obesa ay nanganganib ng maubos. Maraming collectors ang kumukuha nito, kaya naman mahigpit itong pinoprotektahan. Kaugnay nito ay bawal na rin ang pagkuha nito mula sa natural na tirahan. May mga programa din na nag-aalaga at nagpaparami sa halaman na ito upang hindi ito tuluyang mawala. Bukod sa pandekorasyon, ang Euphorbia obesa ay ginagamit din sa panggagamot. Ang katas nito ay may mga sangkap na maaaring gamitin pero kailangan mag-ingat dahil maaari rin itong magdulot ng irritation sa balat at sa mata. Sa kasalukuyan, ang Euphorbia obesa ay kilala sa mga mahilig sa halaman dahil madali itong alagaan. Kailangan lang nito ng tamang liwanag, maayos na drainage at sapat na patubig. Dahil na rin sa kakaibang itsura nito at madaling alagaan, ay paborito ito ng mga collectors at mga taong mahilig sa halaman.